It's been months since na-release na ang Nintendo Switch 2 at nagpadala sa atin ng accessories ang JSOX Gaming para i-try out. Tara, try natin to! So para sa mga nakabili na ng Nintendo Switch 2 at sa mga interesadong bumili, pag-uusapan natin dito sa video yung experience ko sa mga accessories na pinadala ng JSOX Gaming. Kamusta nga ba sila? Ano yung mga naging struggle ko using these accessories? Ano ba yung mga magaganda about them? At kamusta ba yung presyo nila para sa kanilang quality? Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit yung bell icon para mabigay kayo sa mga susunod na videos. So kaya nga, kung nagustuhan nyo ang video nito, i-like at i-share nyo rin. If ever din na may nagustuhan kayo sa mga accessories na to, lahat sila available sa Shopee. So if in case, nandun sila sa baba, sa YouTube shopping area, check nyo lang dyan sa baba. I-click nyo lang yung mga nasa baba at automatically i-dedirect kayo nyan sa mga products. Syempre, yung mga link na nilagay ko yung official Shopee store ng JSOX Gaming para talaga masigurado nyo na legit ang mga kinukuha nyo. Anyway, simulan na natin sa mga accessories ng JSOX Gaming. So unang accessory na pag-usapan natin, itong multi-mode thumb grip set ng JSOX Gaming. And natuwa lang ako kasi meron na silang set talaga na in-offer. So itong set na to, available siya in 3 different colors. Meron yung black, tapos meron blue, and then yung tinatawag nila na orange. Pero actually ito yung light red na color ng Nintendo Switch. It completely matches yung sa Nintendo Switch. And ayun, available din siya in 3 different designs. Meron yung mas makapal, meron yung dotted, and meron yung parang rough texture. So giving you options para malaman nyo kung saan talaga kayo komportable. So quality-wise, very flexible siya. Madali siyang isuot dito sa joystick ng iyong Joy-Con, pero firm naman siya enough para hindi siya basta matanggal. If ever din available to in multiple colors, meron siyang purple, green, tapos beige and red na pair. And if ever nakukunin sila individually, hindi as a set, magkakalaga sila na 180 pesos. For this set naman, nagkakalaga tong 350 pesos na technically para siyang dalawang set para kang nakatipid ng 10 piso kung sakaling malaking bagay sa'yo. However, ito lang yung set talaga na available na meron ka lang black, light blue at saka itong light red na color. Moving on, para sa next item for this list, itong Joy-Con wrist strap. So para sa mga first time gumamit ng Nintendo Switch, isa sa mga malaking concern ay yung ergonomic ng handheld console na to. For the Joy-Cons kasi, hindi talaga siya ganun ka-ergonomic, pero ang maganda dito is yung versatility nga na pwede mong gamitin yung ganito kaliit as a controller. Dito ngayon pumapasok yung wrist strap na binibenta ng JSOX. With the wrist strap kasi, if kinabit mo siya dito, ayan, mas kakapal siya, tapos magkakaroon ka talaga ng buttons dito sa taas para ma-press mo. So giving you better ergonomics when playing. Para tanggalin nyo siya, ayun, pipihitin nyo lang yun dito sa likod ulit, tapos madali naman matatanggal yung wrist strap. Noong una medyo nagsastruggle kami, parang ang hirap niyang ikabit, tas ang hirap niyang tanggalin. Medyo na-turn off ako nung simula. Pero after a few times na tanggal kabit, ayun, nag-loosen up siya, and ayun, madali na siyang gamitin for me. Medyo concerning pa rin, pero eventually naman, okay na. So ang price na to, 225 pesos para nasa isang pair. Moving on to the next item on this list, ito yung RGB Joy-Con charging dock. So, ang purpose nito, for some users kasi, hindi nila laging kinakabit yung Joy-Con sa kanilang Switch 2 unit. Minsan, ayun, laging nakakabit sa TV yung Switch 2 nyo. So, syempre, separate yan, hindi nagcha-charge. Ito, may separate charger na siya. So, ito, RGB charging dock na siya. And if makikita nyo doon sa mga clips, ayun nga, may RGB na color dito that you can turn off using yung power button dito sa taas. Unfortunately, yung RGB lights dito sa kanyang harapan, hindi nyo nako-customize, talagang by default, ganyan lang yung ilaw niya. Pero, fortunately, isang magandang feature. Meron silang tinatawag na Smart Shield feature para dito na, ayun, maiwasan mo yung overheating, overcharging para doon sa yung Joy-Con at mas maalagaan yung Joy-Con mo. Nakakalaga siya na 750 pesos at may kasama na siyang charging cable. However, hindi included ang adapter para dito, so kailangan kayo ang mag-provide niyan. Ideally, compatible na charger ang gamitin nyo. Same with the Nintendo Switch 2 at may mabibili kayong specific charger for the Nintendo Switch 2 sa kanilang website. Next naman ay yung tinatawag ng JSOX Gaming na split protective case. So kung nakikita nyo, ito yung Nintendo Switch na unit, tapos meron siya ngayong protective case. Ito, kabit natin. So ito, nakabit ko na yung split protective case niya. At kaya siya tinatawag na split protective case kasi meron siyang ito, yung back part niya. And then, meron din ito,
which is yung front part ng case na to. So if in case mahilig kayo mag-travel or on the go kayo, and ayun nga, para maiwasan nyo yung mga sira, yung mga scratches sa inyong Nintendo Switch 2, ideally, meron kayong gantong split protective case. Aside pa dyan kasi, meron pang other functions na mabibigay to. So itong front cover niya, kapag tinanggal mo siya, aside sa magandang design, actually nagustuhan ko yung design niya, kapag tinanggal mo siya, yung likod na to, ayan, if makita nyo, pwede nyo siyang lagyan ng mga bala cartridge ng Nintendo Switch 2. Up to 10 slots yan, tapos kita nyo may foam pa siya talaga dito para hindi siya directly tumatama or lumalapat sa screen ng inyong Nintendo Switch 2. Dito ngayon sa likod, yung back part niya naman, kita nyo to, meron siyang ergonomic handles or grips para dito sa inyong mga Joy-Con na, ayun, malaking bagay. Kasi isa sa mga struggle ko talaga using the Nintendo Switch 2, sobrang flat niya lang. So, ang hirap niyang hawakan buong araw na ganito lang talaga yung unit mo. So, ideally, meron ka talagang kinakabit na grip para sa kanyang mga Joy-Con. Isa pang bagay dito sa back cover niya is split into 3 siya actually. Dalawa para sa Joy-Con, tapos isa sa Switch 2 unit mismo. So, ibig sabihin, pwede mong tanggalin yung Switch 2 na nakakabit pa rin or intact pa rin talaga yung case mo. Grip-wise, sobrang comfortable niya lang. Textured yung grip dito para sa kanyang Joy-Con. Tapos smooth naman dito sa unit mismo. And kung makikita nyo, may ridges itong back cover niya. I think para hindi siya masyadong sumayad sa dock ng Switch 2 ninyo. So meron akong similar case from another brand na similar to this one na natatanggal to. However, yung main issue ko doon is masyadong makapal ata yung cover niya for the Nintendo Switch 2. So kapag sinusuot ko siya, random kong gumagasgas siya doon sa dock ko. However, for this one, yung sa JSOX Gaming, actually mas madali ko siyang masuot. I think itong mga ridges na to, tumutulong para less yung surface area na sumasayad talaga doon sa dock mo. So, mas smoother lang siya, mas hindi mo randam yung gas-gas, pero medyo masikip pa din siya ng konti. Kumbaga, less concerning lang siya for me. Overall, ito yung isa sa pinaka nagustuhan kong accessory for the Nintendo Switch 2 and para sa akin, necessary talaga siya kasi it improves yung ergonomics, meron kang mapaglalagyan nga ng mga cartridges, tapos napapasok mo pa rin siya sa dock mo without much compromise. So available siya in the color black, pero available din siya doon sa light blue and light red color na yung back part niya itim, pero dito sa mga Joy-Cons niya, matching colors yung mga grip na makukuha mo. Yun nga lang nakalagay sa Shopee, blue and orange. So, hindi ko alam bakit yun pa yung ginamit nilang colors. Pero ayun nga, matching naman yung orange nila doon sa light red. And then, available din siya in the color purple kung medyo mas adventurous kayo sa color ng protective case nyo. Finally, ito pa, nagustuhan ko din, pwede nyo bilhin separately itong back cover niya. Ito, kung gusto nyo, ito lang, pwede nyo bilhin yan. Pwede nyo din bilhin separately itong front cover niya. So, if in case hindi nyo naman kailangan itong likuran, ito lang bilhin nyo, pwede. O kaya, may masirang part na yun, hindi nyo kailangan bilhin tong set na to, pwede nyo siyang bilhin separately. 1,089 for the front and back part. Tapos kapag front part lang, 459 pesos. And then for the back part, 729 pesos naman yan. Next naman, ito, para medyo kakaiba lang, itong racing steering wheel nila. So ito, ilalagay mo lang yung Joy-Con mo dito. Actually, parang nakalapat lang talaga siya. Walang clicking or locking na mangyayari. So ilalagay mo lang yung Joy-Con mo dito, so ready to play ka na. May buttons dito for tactile feedback. And also, meron din siyang better ergonomics para mas madali lang yung grip mo when using your Joy-Con, especially for racing. So ito nyo naman yung shape niya, parang steering wheel talaga. Para lang, ewan ko, yung illusion talaga na nagre-race kayo. Especially if Mario Kart or racing games yung paborito nyo laruin with your Nintendo Switch 2. Take note nga lang na kapag nakakabit yung grip nitong protective case na to, syempre kailangan nyo siyang tanggalin para isuksok dito sa inyong steering wheel. So, para tanggalin to, madali lang din naman. Ayan, actually natanggal ko na siya. Tapos, ngayon, ikakabit nyo tong Joy-Con dito. So, ayan, like I said, ilalapat nyo lang siya, tapos, yan na siya. So, sadly, dito sa kanilang racing steering wheel, available lang siya in the color black. So, parang sad lang na hindi siya available in other colors, especially yung blue nga at saka orange na tinatawag nila. So, ito medyo straightforward lang naman talaga. More on further ergonomics lang siya at saka yung illusion na nagdadrive ka nga ng kotse. Nagkakalaga siyang 514 pesos. And if in case hindi mo naman kailangan na shape talaga ng steering wheel, meron din naman silang ganito na parang shape naman ng controller para lang
din mas maging ergonomic talaga yung iyong Joy-Con. Finally, kung sakali magta-travel ka talaga ng malayuan or matagalan, ideally, meron ka talagang bag para sa Joy-Con mo. So, meron sila nito, yung tinatawag nila na carry case. At ito, kahit na nakasuot itong kanyang protective case, magkakasya pa rin yung iyong Nintendo Switch 2. So at least ay nga kahit na naka-doble-dobling case ka na, kasya pa rin naman siya. Yung main disadvantage lang nito, dahil makapal yung protection niya, ayun may EVA reinforcement pa siya, tapos may foam pa siya dito, tapos ayun nga, enough siya para talaga kahit may case, kasya yung Switch 2 mo, medyo bulky yung kanilang carry case. Kasi meron din akong isang carry case for the Switch 2 na di hamak na mas manipis dito. Pero at least with this one, talagang panatag ka na protected yung Switch 2 unit mo. So isa pa sa mga feature nitong kanilang carry case, with this one din, so meron siyang slot for around 15 na cartridges. So meron dito 10 sa ilalim, tapos meron pang 5 dito sa ibabaw. May pockets din siya para sakaling lalagyan yun ng charging cable. Although charger, I don't think magkakasya pa yan dito. Isa pang magandang feature ng case na to, pwede nyo siyang gamiting stand para dito sa inyong Nintendo Switch 2. Para kung sakaling maglalaro kayo, maglalaro kayo with your friends, nasa labas lang kayo, wala kayong mapagpapatungan, itong mismong carry case na to, enough na siya para talaga ma-elevate kahit papano yung Switch 2 unit ninyo. Finally, dahil nga carry case to, hindi siya kompleto without a strap. So kung sakaling gusto niyo siyang gawin parang bag pag lumalabas kayo, ayun, gusto nyo nakasukbit talaga sa inyo yung carry case nyo, pwede nyo din namang ikabit yung kanyang strap. So for this carry case, available lang siya in one color black lang yan, at nagkakalaga siyang 869 pesos. So anyway, yun na yung accessories na nakuha ko from JSOX Gaming. Definitely, pinaka-nagustuhan ko talaga itong split protective case niya. Sobrang nag-improve lang talaga yung ergonomic nung Switch 2 unit. Tapos maganda pa yung design niya from dito sa likuran, dito sa kanyang front cover. Wala lang, ang angas lang lalo tingnan ng Switch 2 unit dahil dito. And also, in-offer din siya in different colors para talaga mas personal yung inyong Nintendo Switch 2. So anyway, ayun na nga yung mga accessories from JSOX Gaming. Nagustuhan ko yung quality nila. Even yung packaging nila, very premium siya tingnan. Hindi siya yung parang mabibili lang sa Tiangge. As in, parang may branding talaga silang pinapakita. Pero yung pricing nila, hindi sila yung pinakamahal talaga. Actually, very comparable to other brands na, ayun, quality-wise, ewan ko, mas nagustuhan ko yung quality ng JSOX. Actually, hindi ito yung first accessories ko for the Switch 2. So, ito na yung second set of accessories ko. And mukhang magsiswitch ako. Magsiswitch ako sa JSOX Gaming Accessories kasi mas maganda lang talaga yung quality na meron sila. Labas na dito yung nagbigay lang sila ng products kasi bumili din talaga ako, pero mas gusto ko lang yung quality nung kanilang mga product considering yung kanilang price. And if you check nyo sa website, actually, kung sa US kayo bibili nito, mas mahal siya. So kung dito sa Pilipinas, mas tipid kayo with JSOX Gaming Accessories. Anyway, again, kung kayo interesado sa mga accessories na pinag-usapan natin within this video, lahat yan nakalagay sa YouTube Shopping. I-check nyo dun sa ilalim, makikita nyo mga picture ng mga accessories. And of course, kapag kinlik nyo yan, straight to the JSOX Gaming official Shopee store yan. Dahil, syempre, mini-make sure ko na legit ang makukuha yung items. Anyway, yun na ang ating video. Sana nakatulong to para malaman nyo kung ano nga ba ang mabibigay ng mga JSOX Gaming Accessories. Again, kung sakaling hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling gusto mo to, i-like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.